Bumagsak ang uwak, hindi kalayuan sa aming lukaran hanggang sa kami ay nakarinig ng isang pagsipol at boses sa lugar kung saan bumagsak ang naturang malaking uwak. Ha 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 ha. Magaling, magaling. Totoo nga ang mga usap-usapang pambihira ang bilis at galing ng inyong malagintong panabong na yan. Ha 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 ha. At nagawa niyang pilayan ang aking alagang uwak. Ha 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 ha. Bigla na lamang lumitaw sa mga nagkakapalang mga damo at mga nagsisiksikang mga kahoy ang tatlong mga kalalakihang halos kaidaran lamang ni Itay Kano, at ang isang lalaking nasa kanilang gitna ay kaparehong-kapareho ng taong sinabi ni Lolo Birhil kay Itay Kano, at siya ay si Mang Lazaro. At nakita namin siyang nakapatong na sa kanyang parting kaliwang balikat ang kanyang alagang malaking uwak, kung saan ay nakaangat na ang kanyang parting kanang paa. Marahil ay pinilayan siya ng aming alagang si Malaginto nang silang dalawa ay magdikdikan. Nakasuot naman ng itim na jacket at itim na sombrero itong si Mang Lazaro, habang siya'y nakangisi sa aming direksyon, at kapansin-pansin sa aming paningin ang kanyang hinihimas na isang panabong. Isa itong panabong na kung tawagin ay kanawayon. Napakaitim ng kanyang mga paa at maging ang kanyang tahid, ganoon din ang kanyang bilugang maiitim na mga mata. Nagpupumiglas ito sa kanyang kamay habang ito'y nakatingin sa aming malagintong nooy. Nasa kamay na ni Itay Kano. Ikaw ba si Lazaro? Ang pinsan ng magkapatid na sina Socorro at Joaquin? Ang tanong sa kanya ni Itay. Tama ka, Kano. Ha 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 ha. Di ba't yun ang pangalan mo? Kanina ko pang pinakikiramdaman ang paligid ng inyong pag-aaring bundok na ito. At malakas ang kutob kong may kakaiba, o parang may kung anong misteryo o kababalaghan ang bumabalot sa lugar na ito, na katulad ng inyong panabong na yan, ha, Kano? Ha 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 ha. Ang makahulugang pagkakasabi niya kay Itay, kung kaya't, anong ibig mong sabihin, Lazaro? Tanong sa kanya ni Itay. Ha 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 ha. Alam kong hindi pangkaraniwang panabong ang inyong malagintong yan, Kano. Alam ko at malakas ang kutob kong nanggaling yan sa ibang mundo o dimensyon ng mundo. Ha 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 ha. Ganoon pa may, hindi na mahalaga yon, dahil gusto ko, bago ka makaharap ng aking dalawang pinsan, ay gusto kong ako na muna o itong aking panabong na isang kanawayon ang makabangga ng iyong malaginto. Pumapayag ka ba, Kano? Ang sabi niya pa kay Itay. Walang problema yon, hindi kita maaaring tanggihan, Lazaro. Dahil isang karangalan para sa akin na ako ang napili mo o itong aking panabong na isang malaginto. Ang gusto mong makabangga ng iyong kanawayong panabong sa dinami-rami ng mga sabongerong tanyag, hindi lamang dito sa ating probinsyang ito. Sagot sa kanya ni Itay. Maraming salamat sa iyo, Kano. Pero gusto ko sanang ngayon mismo, kahit kaunting minuto lang, ay gusto kong makita kung ano ang gagawin ng inyong malaginto kapag pareho natin silang pagharapin ngayon mismo, at kung papaano nila patamaan ang kani-kanilang katawan sa tulis ng kanilang mga tahid. Ang sabi pang muli sa kanya ni Mang Lazaro. Pinakiramdaman ni Itay ang aming malaginto, subalit nananatili lamang itong kalmado. Sige, Lazaro, pumapayag ako sa gusto mong mangyari. Sa isinagot na yon sa kanya ni Itay, natuwa itong si Mang Lazaro, maging ang kanyang dalawang alalay na unang ibinaba ni Mang Lazaro ang kanyang nakakatakot na kanawayon sa lupang pantay, at walang ni isamang damong tumubo doon. Pumustura kaagad itong brusko at kanyang pinakikiramdaman si Malaginto na nooy nasa kamay pa ni Itay, akma na sanang bibitawan ni Itay si Malaginto sa lupa. Ngunit nanlaki ang aming mga mata sa tindi ng gulat at pagtataka. Sa tindi ng gulat at pagtataka sa mga nangyari ng mga sandaling iyon, dahil Sir Jess, sa aming parting kaliwang bahagi, sa may parting kakahuyan,
at merong mga pailang-ilang makikitang mga tumubong damo, ay bigla na lamang may isang panabong ang bigla na lamang na lumipad at sumulpot napakabilis ng kanyang paglipad at pinuntirya nito ang nakatayong kanawayon. Isa itong puting manok, isang panabong, isang ugis. Ang ugis ni Lolo Pedro, pinigwasan niya ng sunod-sunod na palo ang kanawayon. At sa bilis at lakas ng panabong na ugis na yon ay hindi nakapaghanda ang kanawayon upang sana'y ilagan ang kanyang ginawang pag-ataking yon. Tumalasik ang kanawayon palayo sa ugis. Sa nangyaring iyon ay hindi na naituloy pang ibaba ni Itay o bitawan si Malaginto. Hinawakan na niya itong maigi dahil sa kanyang naisip na baka magrambulan lamang ang mga ito sa bawat ginagawang pagbangon o pagtayo ng kanawayon mula sa lupa upang gumampisa na ng pag-atake sa ugis, ay siya namang pagpalo sa kanya ng ugis gamit lamang ang kanyang tahid. Hindi magawa-gawang bumuelo ng naturang kanawayon dahil napakabilis ng ugis. Sandali! Bakit bigla na lamang naumiksin at nakialam ang ugis ni Tatang Pedro? Nagtatakang pagkakasabi ni Mang Lazaro habang kanyang iginagala ang kanyang paningin sa paligid o sa mga kakahuyan nang bigla na lamang lumipad pabalik sa kanyang pinanggalingan o kung saan ito nagmula ang nasabing ugis. Bumagsak ito sa dalawang kamay ng matandang si Lolo Pedro kung saan sa kanyang likuran ay makikita ang kanyang dalawang mga apong sina Ezekiel at Zacarias. Hindi pa ito ang tamang oras ng paghaharap ni Malaginto at ng iyong kanawayon, Lazaro. Sa araw ng linggo, sa araw ng linggo na lang ninyo pagharapin ang inyong mga panabong, di ba kano? Napaawang ang aming mga bibig nang marinig namin yon sa mismong bibig ni Lolo Pedro na bigla na lamang sumulpot sa aming harapan. Kahit kailan talaga, Tatang Pedro, ay mahilig kang mambasag ng trep. Asar na pagkakasabi ni Mang Lazaro kay Lolo Pedro kung saan ay hawak na rin niya sa kanyang kamay ang kanyang kanawayong panabong na hindi man lang nakaganti ng pagpalo sa ugis ni Lolo Pedro. Kung sa bagay may tama ka riyan, Tatang Pedro, kano, makakaasaba ko ngayong darating na linggo ay itatapat mo sa aking panabong ang inyong Malagintong yan. Sumagot naman si Itay sa kanya at sinabing, pwedeng-pwede, Lazaro. Magkita na lamang tayo sa araw ng linggo. Sige kano, aasahan ko yan. Paano? Kinakailangan na naming umalis. Yan lang talaga ang sadya namin sa'yo. Tumango-tango si Itay sa kanya at pagkatapos ay tumalikod na ang mga ito habang mayat maya ang ginagawang paglingalinga ni Mang Lazaro sa paligid na parabang nagdududa siyang may kung anong misteryo o kababalaghan meron sa aming bundok. Tatang Pedro, bakit po bigla na lamang kayong sumulpot? Tanong ni Itay kay Lolo Pedro kung saan ay yun din ang laman ng aming mga isip noon. Kano, kung binitawan mo si Malaginto kanina, ay para mo na rin siyang binitawan sa gitnang bahagi ng sabungan. Masisira ang pangako mong isang beses lang sa loob ng isang linggo. Maaaring ilaban si Malaginto at saka di ba't katatapos mo lang napaliguan si Malaginto? Sa inyong bukal na nasa mismong tapat ng matandang punong nara. Nagulat na naman kami sa mga sinabing yon ni Lolo Pedro sa aming lahat. Kung kaya't, Tatang Pedro, bakit niyo po alam ang tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Itay sa kanya. Kano, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyong ang iyong Malagintong panabong na yan at ang aking ugis na panabong ay iisa lang? Iisa lang ang pinanggalingan. Iisa lang kano. Iisa lang ang lahing kanilang pinagmulan. Mas lalo pa kaming nagtaka at namangha sa kanyang mga isiniwalat na yon dahilan upang hindi ko po kayo maintindihan, Tatang Pedro.
Ibig po bang sabihin ay... Ang tanong pang muli sa kanya o kay Lolo Pedro nang nooy naguguluhang si Itay. Alam ko sa aking sarili kano, na katulad mo at ng mga taong nakikinig at palaging nakasuporta at nag-aabang ng kwento ng inyong malagintong panabong na yan ay naniniwala rin sa misteryo o kababalagan na bumabalot sa mundong ating kinatatayuan o ng mundong ating ginagalawan. Iho, kano, si Malaginto at ang nooy immortal bulik na panabong ng pamilya nila Doso ay iisa kano. Ang dinig naming lahat na revelasyon ni Lolo Pedro kay Itay o maging sa aming lahat tungkol sa aming alagang si Malaginto at ng immortal bulik na matagal ng panahong usap-usapan ng mga sabongero sa aming lugar. Napakahirap paniwalaan ang kanyang mga pahayag na yon kung kaya't Tatang Pedro, papaano pong naging iisa ang panabong ng pamilya nila Tatang Doso na isang bulik o binansagang immortal bulik noong kanyang panahon, isamantalang may ilang panahon na pong namayapa si Tatang Doso at matagal na ring panahong wala sa kanilang buhay ang bulik na yon. Nagtatakang pagkakatanong at pagkakasabi ni Itay kay Lolo Pedro. Ngumisi muna sa kanya bago nagwika si Lolo Pedro ng Kano, ang isang uri ng nilalang na kung tawagin ay isang inkantado ay may kakayahan at mayroong karapatang mabuhay sa ating mundo, lalo na sa panahon natin ngayon kung saan ay maraming mga tao ang biniyayaan o sinuwerteng makakuha ng mutya. Ang mga inkantado o mga inkantong gusto nilang manatili sa ating mundo ay nagbabalat kayo bilang isang hayop dahil kung sila'y magpapakita sa atin sa totoong anyo ay maaaring magtaka tayo dahil sadyang naiiba ang kanilang mga panlabas na anyo na nanatili silang nasa katawan ng isang hayop hanggang kailan nila gusto. Kano, ang usap-usapang nakita o natagpuan ng mga anak ni Doso ang kanilang immortal bulik sa mismong palayan ay siya ring panahon na nakita niyong nasa palayan ang isang kakaibang itlog. Tama ba ako, Kano? Nanlaki ang aming mga mata nang marinig namin yon sa mismong bibig ni Lolo Pedro. Paano nalaman ni Lolo Pedro na sa mismong palayan nakuha o nakita namin ang nooy itlog pa lamang na si Malaginto? Dahil doon ay hindi na nagdalawang isip pa itong si Itay. Ramdam niya o maging naming lahat na isang kakampi itong si Lolo Pedro kung kaya't Tama po kayo riyan, Tatang Pedro. Nakita namin sa ilalim ng palayan ang nooy itlog pa lamang na si Malaginto at parang nanggaling ito sa isang hindi na naituloy pa ang dapat sana'y sasabihin ni Tay dahil isang tandang, Kano, isang tandang na akala nyo'y isang mayahing panabong dahil sa kulay pula ang balahibo nito. At alam ko ring masyado kayong namangha o nagtaka ng mga panahong yon dahil sa kung papaanong nagkaroon ng itlog ang isang tandang, di ba? Bigla ang dugsong na pagkakawika ni Lolo Pedro kay Itay. Tama po kayo riyan, Tatang Pedro. Ang sabi ni Itay sa kanya. Kano, ilang taon pa ang lumipas magmula nang iniwan ng isang engkantong nagkatawang isang panabong na isang bulik ang pamilya ni Doso. Pagkatapos noon, muli siyang nabigyan ng pagkakataong bumalik sa ating mundo upang muling maganyong isang pambihira o kakaibang panabong sa paraang kinakailangan niyang isilang na muli bilang isang itlog. Nasabi ko yan at alam ko ang lahat dahil Kano, ang nangyari sa inyo noon at ang nangyari sa akin noong kalakasan ko pa ay magkapareho, magkatugma, Kano. Nakita ko rin sa ilalim ng palayan ang isang itlog na iniwan ng isang pulang manok at ang itlog na yon ay siya na itong ugis.
na nasa aking pangangalaga kano. Paliwanag pang muli ni Lolo Pedro kay Itay ng mismong oras na yon. Ang ibig niyo pong sabihin ay isa ring engkantadong nag-anyong panabong. Yang inyo pong ugis na panabong, Tatang Pedro. Ang may pagtataka at gulat na pagkakatanong sa kanya ni Itay. Ano sa tingin mo, kano? Oo, kano. Ang engkantadong malaginto mo at ang engkantadong hugis na ito o itong ating mga alaga at mga kaibigang panabong ay iisang lahi lamang ng mga engkanto. Isang mabuting engkanto. Ang kaibahan lamang nila ay mas mataas ang antas o level ng inyong malaginto kaysa sa aking kaibigang ugis. Mapalad tayo, kano. Mapalad ang lahat ng mga magsasabong na biniyayaan ng mga engkantadong panabong. Ngunit piling-pili lang ang mga taong kinakaibigan ng mga katulad nilang mga uri ng mga engkanto. Mga taong katulad mo na kung papaanong ginintuhan ang kulay ng balahibo ng inyong kakaibang malagintong panabong na yan, ay yun din ang uri o klase ng iyong puso at pagkatao, kano. Meron kang pusong ginintuhan, kano, at maging ng iyong buong pamilya. Wika pang muli ni Lolo Pedro kay Itay. Yung tandang po, Tatang Pedro. Isa rin po ba yung... Oo, kano. Isa yung engkantadong manok. Isang pulang manok na kalimitan ay nangingitlog talaga. Pero bihirang mangyari yon. Naliwanagan kaming lahat kung ano ba talaga ang totoong pinagmulan ng aming kaibigang si Malaginto. Lalong-lalo nang si Itay na makikita na itong nagtatakang tinititigang maigi ang kabuuan ng aming Malaginto habang ito'y nasa kanyang kamay. Ganoon din sa hawak ni Lolo Pedrong isang ugis na panabong. Pagkatapos noy, paano, iho? Kano, kinakailangan na naming umalis. Huwag kayong mag-alala. Kailan may walang sino man ang makakapagpabagsak sa inyong malagintong kaibigan hanggat nananatiling busilak at malinis ang inyong mga kalooban. Pagkatapos na sabihin yon ni Lolo Pedro kay Itay, ay nagpaalam na ang mga ito sa amin. Muli po, Tatang Pedro. Maraming salamat po sa mga revelasyon at mga mahahalagang paalala niyo po sa amin. Pahabol pa sa kanya ni Itay. Magkakasama na nga kaming muling bumalik sa aming tahanan na banahag sa aming mga hitsura ang labis-labis na saya at pag-asa para sa aming alagang si Malaginto hanggang sa sumapit na nga ang araw ng Sabado at mga 2:00 ng hapon. Ang oras noon kung saan ay kinaumagahan noon ay ang araw ng Linggo na maghaharap na o magsasalpukan ang aming kaibigang si Malaginto sa nakakatakot na kanawayong panabong ni Mang Lazaro at nagkataong nasa aming balkonahe at nag-iinuman na naman sina Lolo Berhel, Mang Octavo at ang mga kaibigan ni Itay kasama ang tatlong sina Mang Tonyo at naitanong kaagad nitong si Mang Octavo kay Itay ang mga katanungang, parang kano, wala pa bang makakalaban ng ating bidang si Malaginto? Nasasabik na kasi akong makitang muli kung papaano siya pumalo at pumupog. Ang sabi ni Mang Octavo kay Itay habang kanya pang iwiniwistra ang kanyang dalawang kamay sa ere na para bang pumapalo din, dahilan upang magtawanan silang lahat at napakamot pa sila ng kanilang mga ulo. Paring Octavo, alam ko namang ang pinakang gusto mo lang kay Malaginto ay ang kanyang magiging bihag. Di ba, paring Kano? Tugsong kaagad na pagkakasabi sa kanya ni Mang Clarito na siya namang dinagdagan kaagad nitong si Mang Rudy at kanyang sinabi sa kanilang dalawang, Sos, Marianong Grapon, paring Octavo, paring Clarito, ang totoo ay pareho lamang kayong dalawang iyon. Ang inaabangan niyo palagi, ang lutong ginataang bihag ni Maring Estela. At nang marinig nilang sinabing lahat ng iyon ni Mang Rudy sa kanilang dalaway, ay napalitan ng hagalpakan ang tawang kanina lang ay maririnig sa kanilang lahat.
nakita pa naming napakamot ng ulo habang nakangisi at nagkatitigan ang dalawang magkatabing si Mang Octavo at Mang Clarito. Ngunit bigla na lamang napalitan ng seryosong sandali ang kanilang masayang paghaharap na yon. Sa inuman nang magsalita si Itay ng, Mga pare, may makakalaban ng ating Malaginto ngayon o bukas. At tamang-tama at kayong lahat ay naparito sa aming tahanan. Sa sinabing yun ni Itay, ay bigla na lamang napawika itong si Mang Tonyo sa kanyang, Kaibigan Kano, sinong sabongero ang makakabangga ng ating Malaginto? ang nasasabik niyang tanong kay Itay kung saan ayon din ang mababanaag sa itsura ng iba pang mga kaibigan ni Itay. Mga pare, hindi ang magkapatid na Socorro at Joaquin o ang kanilang mga panabong ang makakabangga ng ating Malaginto bukas, kundi ang kanawayong panabong ng kanilang pinsang si Lazaro. Sa sinabing yun ni Itay sa kanila, nagkatitigan ang kanyang mga kaibigan dahil sa hindi nila inaasahang si Lazaro o ang kanyang panabong na isang kanawayon ang naunang humamon sa aming panabong at kaibigang si Malaginto. Ang salamangkerong magsasabong at may alagang kakaiba at pambihirang uri ng uwak at nakakatakot na kanawayong panabong na si Lazaro. Paring Kano, ang makakabangga ng ating Malaginto. Oo, paring Iko. Kaya mga pare, ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa laban ni Malaginto bukas. Kinakailangang iisa lang ang laman ng ating mga isip at yun ay ang manalong muli si Malaginto. Ang sabi ni Itay sa kanilang lahat o sa kanyang mga kaibigan o kumpare. Isa lang ang natitiyak ko o nasisiguro ko ngayon. Ang biglaang singit naman ni Lolo Berhel dahilan upang, Ano pong ibig mong sabihin, Tatang Berhel? ang tanong ni Mang Iko kay Lolo Berhel. Ngunit ang sumagot sa kanya itong si Mang Tonyong nagmistula ng papel na ginayumos ang kanyang hitsura at para bang siya'y naninibago sa lasa at tapang ng alak na kanilang iniinom. Nasisiguro kong alam na o nakarating na sa mga kaalaman ng magkapatid na Socorro at Joaquin ang tungkol sa inyong Malaginto. Kaibigan Kano. Sa mga sinabing yun ni Mang Tonyo, sinundan kaagad yun itong si Lolo Berhel. Tama ka riyan, Tonyo. At natitiyak kong katulad ng kanilang pinsang si Lazaro, nakahanda na rin silang iharap sa ating Malaginto ang kanilang tig-isang panabong, lalo na't natitiyak kong nabalitaan na nga nila ang naging pagkatalo ng ugis ni Pedro sa ating Malaginto. Ang sabi pang muli ni Lolo Berhel. Hindi malabong mangyari yun, Tatang Berhel. Kaibigan ka na. Dahil sa ang totoo ang pagkatalo ng panabong na ugis ni Tatang Pedro ay mabilis na kumalat sa angmang lugar at probinsya dahil sa mga sabongero at mga mamumustang nakatunghay sa kanilang naging bakbakan. Ang singit namang pagkakasabi ni Mang Elisar. Sige lang, kahit sino pa. Kahit na ilan pang manok ang kanilang ibangga sa ating Malaginto, ay iisa lang ang itsura ng kanilang mga panabong sa oras na ang kanilang mga panabong ay magataan na sa kawali ni Maring Estela. Diba paring Kano? Nagkatitigan at nagtawanan silang lahat nang marinig nilang sinabi yon ni Mang Octavo sa kanila. Basta't mga pare, kung sino man sa mga sabongerong may mga mutya, orasyon o mga sinyaladong panabong ang gustong makabangga ang ating Malaginto, ay isa lang ang masasabi ko. Hindi ko sila maaaring tanggihan. Basta't mga pare, manatili lang na iisa ang ating hangarin sa oras na tayo ay nasa sabungan at yon ay tayo ang mananalo o ang ating Malagintong panabong na ito. Magtiwala lamang tayo sa ating Malagintong panabong. Makakaasa ba ako mga pare? Magkakasabay-sabay naman silang sumang-ayon sa mga sinabing yon ni Itay sa kanila. Muling natapos ang kanilang inuman ng maayos at punong-puno na naman ng masasayang kwentuhan, biroan at tawanan. Kinaumagahan, 2:00 ng madaling araw na ng linggo, ay muli naming narinig na tumilaok na naman ng napakatinis. Buong-buo ang busis at napakatagal maupos ng pagtilaok ni Malaginto. Tahimik lamang ang ibang mga panabong namin noon at ni isa sa kanila
ay walang gustong sumabay sa pagtilaok na yun ni Malaginto at pagpatak ng alas 4:30 ay doon lamang nagsitilaukan ang aming mga panabong. Ngunit hindi sumasabay sa kanila si Malaginto. Maaga kaming naghanda ng aming mga sarili, lalo na nga si Itay Kano. Pagkatapos niyang magpakain at magpainom sa aming mga alagang panabong ay magkakasama na kaming naligo at nagbihis. Nakita pa naming kinikilatis o sinusuri ni Itay ang katawan ng aming Malaginto. Kalmadong kalmado ito habang ito'y nasa pag-iingat o nasa kamay ni Itay. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang kaming nakarinig ng sunod-sunod ng mga yabag sa lupa na para bang tunog galing sa mga tumatakbong kabayo. Sa unay, mahina lamang ang mga ito. Ngunit kalaunay, papalakas na ito na para bang papalapit na sa aming tahanan. At hindi na kami nagkamali dahil bigla na lamang may sumulpot sa labas ng aming pintuang bakod na 2 kulay itim na kabayo at merong nakasakay na tig-isang mga kalalakihan. Ang bawat isa sa kanila kumakahol ng agresibo ang aming alagang asong nakatali sa aming balkonahing si Tagpi. Tumigil ang kanilang mga sinasakyang kabayo sa mismong tapat o sa labas ng aming pintuang bakod. Parehong nakasuot ng itim na long sleeve ang 2 lalaking yon. Mahaba ang kanilang maiitim at mga nakalugay na kulot-kuluting buhok, nakasombrerong pabilog na kagaya ng sa cowboy. Merong parehong bigote at balbas na kagaya at kahitsura ni Romy Diaz. Kung ilalarawan ang kani-kanilang mga itsura, magkahawig na magkahawig silang 2 at parang magkapatid ang mga ito. Nakangisi ang 2 kay Itay at naibaling kaagad nila ang kanilang paningin sa nooy hawak ni Itay na si Malaginto, kung saan ay makikita ang 2 parehong nakasakay sa kanilang mga kabayong dala. At nasa labas ng aming bakuran, nakaawang naman ang bibig ni Itay. Maging kaming lahat noon, kasama si Inay Estela. At iisa lang ang nilalaman at mga katanungan sa aming mga isip noon. Ang mga katanungang kung sino ang 2 lalaking yon. Hindi ba't ikaw si Tercio de la Riva alias Kano? At yan ang inyong Malagintong panabong? Tinig naming pasigaw na pagkakasabi ng isa sa kanilang 2. Mabilis namang lumapit sa kanila si Itay at sinabi niyang, Ako nga po si Kano. Teka lang po, pumasok po muna kayo dito sa loob ng aming bakuran upang maayos po nating mapag-usapan kung ano po ang inyong sadya sa amin. At upang makahigop na rin po kayo ng mainit na kape. Anyaya sa kanila ni Itay. Hindi na, wag na. Hindi rin kami magtatagal. Gusto ko lang naming makita ng personal. Lalo na, yung inyong Malagintong panabong na usap-usapang hari ng sabungan. Ang sagot naman kay Itay ng isa. At pagkatapos ay nagbalak na ang mga itong umalis sa labas ng aming bakuran sa paraang kanilang minaniobra ang kanilang mga kabayong sinasakyan. Tika lamang po, sino po ba kayo? At ano po bang sadya nyo sa akin o sa aming Malaginto? Pahabol na pagkakasabi ni Itay sa kanilang 2, dahilan upang magkasabay nilang hinarap na muli si Itay at sinabi ng isang, Ako si Socorro at siya naman ang aking kapatid na si Joaquin. Kano, gusto naming ibangga at masubukan sa inyong Malagintong yan ang aming mga tig-isang panabong. Sa oras na yan ay magtagumpay sa kanawayong panabong ni Pinsang Lazaro. At nang marinig yun ni Itay na sinabi sa kanya nang nakasakay sa kabayong nagpakilalang si Socorro, ay mabilis naman siyang sumagot sa kanila at sinabi ni Itay, Walang problema yon, Socorro. Basta't sana'y maging maayos lang ang magiging laban ng ating mga panabong. Nang puntong yon ay ang kanyang kapatid na si Lazaro ang nagsalita. Bumusangot ito, Sir Jess, at nakita naming nagsalubong ang kanyang makakapal na mga kilay. Naging matalim ang kanyang tinging ipinupukol kay Itay Kano. Maayos kaming makipaglaro, Kano. At hindi susuko ang aming mga panabong hanggat hindi namin nakakarne ang iyong Malagintong yan. Tandaan mo yan, Kano. Ang asar at may laman, umakahulog ang pagkakasabi niya kay Itay
Dahilan upang, Tol, relax ka lang tol. Huwag ka munang hyper dyan. Yan din ang mangyayari sa kanilang malagintong yan. Magiging inasal din yan. At ating ipapakain sa ating mga alagang mga aso. Ha 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 ha. Talo na. ang may paniniguradong pagkakasabi naman ni Socorro pagkatapos ay tumalikod na ang mga ito. Matapos nilang titigan ng makahulugan at pailalim si Itay Kano na para bang may malaking nagawang kasalanan sa kanila si Itay. Hahay, may mga tao talagang kahit na anong kabutihan ang ipakita mo sa kanila masama pa rin ang ipinakikitang ugali sa iyo. Kung sa bagay dalawa lang talaga ang uri o klase ng tao sa mundo, may mabuti at may masama. Hahay, Dinig naming medyo pabulong na pagkakasabi ni Itay. Hayaan mo na sila Kano. Ang mahalaga ay wala kang ipinakita o sinabi sa kanilang hindi maganda. Ang sabi naman o payo ni Inay Estela kay Itay, ilang sandali pa nakita na nga naming papalapit na sa aming bakuran ang mga nakapormang parang makikipagsayawan sa baylihan na sina Mang Octavo at Mang Tonyo. Kompleto ang bilang nila at kasama nila siyempre ang nooy makikitang paika-ikang may itim na tungkod na si Lolo Perhel. Masaya ang mga ito at banaag na sa kanilang mga hitsura ang pag-aasa at tagumpay ng aming malaginto laban sa kanawayong panabong ni Mang Lazaro. Napaisip pa kami noon dahil sa nakita namin ni Itay sa kung papaanong nangulelat sa laban ang kanawayon sa ugis ni Lolo Pedro nang silang dalaway magpakbakan sa aming mismong bundok. tayo na mga pare. Nakahanda na ba kayo? Tayo na sa ating mismong sabungan. Ang sabi ni Itay sa kanila, sabay-sabay namang sumang-ayon sa kanya ang mga ito at pagkatapos ay magkakasama na nga kaming naglakad ng mismong oras na yon papunta sa aming sabungan. Bit-bit ko noon ang bayong kung saan ay nasa loob noon si Malaginto. Sa daan pa lamang si Reyes ay nakaagaw na sa aming mga pandinig ang paulit-ulit na huni galing sa ibong uwak at alam naming lahat na nasa paligid lamang ito. Mga pare, nangingilabot ako sa tuwing naririnig ko ang huni o tunog ng uwak. Dinig naming sabi ni Mang Clarito na siya namang sinundan kaagad nitong si Mang Octavo. Ako din mga pare. Pakiramdam ko'y may sa demonyo ang uwak na nasa paligid natin ngayon. Hindi lahat ng mga uwak ay utusan ng isang masamang tao o nilalang dahil meron din namang uwak na nasa pangangalaga ng isang mabuting amo. Ang sabi naman ni Lolo Berhil hanggang sa kami ay tuluyan na nga nakarating sa aming mismong sabungan kagaya ng inaasahay. Rinig na namin lahat ang ingay sa labas o paligid ng sabungan. Iba't ibang hitsura ng mga tao ang aming nakikita sa aming sabungan. Ang ibig lamang sabihin noon, Sir Jess, ay dinaluhan na naman ng mga taong nanggaling pa sa iba't ibang bayan. Nakita kaagad naming nakatayo na sa loob at gilid ng ruweda ang may sombrerong itim at pabilog na kabihis ng mahabang itim na jacket na si Mang Lazaro, kung saan ay makikita namang nakapatong sa kanyang kaliwang balikat ang kanyang alagang malaking uwak. Palingalinga sa paligid ang kanyang alagang uwak at sa kanyang tabi o sa mismong tabi ni Mang Lazaro makikita ang kanyang dalawang mga alalay at ang isa sa kanila may hawak na isang nakakatakot na kanawayong panabong at pag-aari yon ni Mang Lazaro. Oh, tumahimik muna kayong lahat. At may importanteng sasabihin sa inyo si Lazaro. Tumahimik naman ang lahat ng marinig nilang pasigaw na sinabi yon ng sentensyador ng sabungan. Makinig kayong lahat. Lahat ng mga mamumustang naririto ngayon sa sabungan. Isa lang ang masasabi ko sa inyo at dapat niyong sundin. At yon ay isagad niyo na ang inyong mga perang pusta. Sukdulang maging mga asawa at mga anak niyo isanla niyo na. Dahil panigurado na ang inyong panalo kung sa aking kanawayon kayo pupusta. Ha 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 ha
ang may paniniguradong pagkakasabi nitong si Mang Lazaro. Magpinsan nga sila ni Socorro at Joaquin dahil sa sila ay parehong mga hambog kong magsalita. Nauuna ang kanilang mga yabang sa kanilang katawan. Paano naman kami makakasigurong mananalo nga yang kanawayon mo, Lazaro? Tanong sa kanya ng isang mamumusta na nasa labas ng sabungan at nakikipagsiksikan sa mga taong nasa kanyang tabi. Oo nga, Lazaro. Oo. Alam namin grabe kung makipagbakbakan niyang kanawayong panabong mo. At wala pang nakakatalo diyan. Pero iba ang sitwasyon ngayon, Lazaro. Dahil isang hari ng sabungan ang kanyang makakabangga at hindi isang pipitsugin. At hindi isang pipitsuging panabong lamang ang makakabangga ng iyong panabong. Mabilis namang ipinihit ni Mang Lazaro ang kanyang ulo sa direksyon ng isa pang mamumustang nagsalita ng ganoon. Tama siya. Ipapaano mananalo ang iyong panabong na yan kay Malaginto? Isamantalang hindi nga umubra ang ugis ni Tatang Pedro kay Malaginto. Aber, patunayan mo! Sa sinabing yon ng isa pang mamumusta kay Mang Lazaro, ay nagdulot yon ng bulong-bulungan sa paligid ng sabungan hanggang sa sumang-ayon na ang iba sa mga taong naroon sa sinabing yon ng mamumustang yon kay Mang Lazaro at naging dahilan yon upang magsalubong ang mga kilay ni Mang Lazaro at nagmistulang tigre ang kanyang hitsura. Samantalang kami noon ay nananatiling kalmado lamang at tahimik habang kami ay nakamasid sa loob at labas ng sabungan. Masyadong malaki ang kanyang tiwala sa kanyang panabong. Iyan si Lazaro at nasisiguro kong ganyan din ang ugali ng kanyang dalawang mga pinsan. Ang mahinang pagkakasabi ni Lolo Berhel sa aming lahat. Tama po kayo riyan, Tatang Berhel. Kaya lang po, ay mukhang sumobra naman ata ang kanyang kumpiyansa sa kanyang panabong. Kagaya rin siya nila Gustavo at Conrado. Ang sabi naman ni Mang Tonyo kay Lolo Berhel. Tama kayo riyan, Tonyo, Berhel. Kumusta ka na pala, Berhel? Nasa sayo pa rin pala. Nasa sayo pa rin pala ang tungkod na yan. Halos kaming lahat noon ay mapatalon nang marinig namin ang boses ng bigla na lamang na sumulpot galing sa aming likuran na sina Lolo Pedro. Himas-himas nito ang kanyang ugis at kasama niya ang kanyang dalawang mga apong parehong magtatari. Jesus Mariosep Marianong Grapon, oo. Ay, Tatang Pedro naman. Ba't po bigla-bigla na lamang kayong sumusulpot? Ahay, parang pakiramdam ko po'y mahuhulog na ang aking puso, Mariosep. Hingal na pagkakasabi ni Mang Octavo kay Lolo Pedro kung saan ayon din ang aming pakiramdam noon. Talagang masyado kaming nagulat sa kanilang biglaang pagsulpot. Ganaon pa, iho. Pasensya ka na. O kayong lahat, mga iho. Ganyan si Lazaro at ang kanyang mga pinsang sina Socorro at Joaquin. Kung gaano kaitim ang mga paa ng kanilang mga panabong, ay ganoon din kasama at kaitim ang kanilang mga pag-uugali. Hindi sila pumapatay o kumakain ng tao, pero nakakasugat ng puso at isip ang mga katagang kanilang binibitawan sa kanilang kapwa. Pahayag pa ni Lolo Pedro sa aming lahat hanggang sa Ha? Ganoon ba? Ano pa? Sabihin nyo na ang lahat tungkol kay Malaginto. Ano pa? Isa ba siyang inkantado? Pues mamaya, makikita ninyong lahat kung paanong ihulog o iluwa ng Malagintong panabong na inyong ipinagmamayabang ang kanyang mga lamang loob dahil masasaksihan ninyong lahat kung paanong sa ere pa lamang ay wawasaki na ng aking kanawayong panabong ang tiyan ng Malagintong inyong ipinagmamayabang. Ha! Tumahimik ang lahat ng mga tao sa labas ng sabungan pagkatapos nilang marinig yon.
sa mismong bibig ni Mang Lazaro. Umaasa naman itong si Mang Lazarong nakumbinsi na niya o napaniwala ang mga ito. Ngunit, Sas, maraming beses na naming narinig ang mga linyadang yan, lalo na nga kay Gustavo. Pero sa huli ng naging laban ng kanilang panabong kay Malaginto, ay ginataan lang ang kanilang mga panabong sa kawali. Kaya na nga, baka masayang lang ang aming mga perang pusta sa panabong mong isang kanawayong yan. Ang mga iba't ibang mga komento ng mga mamumusta sa labas ng sabungan tungkol sa panabong ni Mang Lazaro, lalong-lalo na nga kay Mang Lazaro. Tumahimik kayong lahat! Pakiusap! Bakit hindi na lamang natin hayaang magbakbakan ang dalawang panabong? Kumusta kayo? Kung kaninong panabong kayo pupusta, karapatan niyong pumili kung kanino kayo pupusta. Ang iritadong pasigaw na pagkakasabi ng sentensyador ng sabungan, ilang sandali pa'y nakita naming lumabas ng sabungan sina Mang Lazaro at pinuntirya kaagad ng kanilang mga paa ang direksyon kung saan kami nakapwesto. At nang siya'y nasa mismong tapat na ni Itay Kano, ay nagawi ka itong, Kano! Ano pang ating hinihintay, Kano? Bakit hindi nyo pa ilabas ang inyong malaginto at kargahan nyo na agad ng tari? Dahil kanina pa akong nanggigigil, nasasabik na akong makita ng lahat kung papaanong pugutan ang ulo ng aking kanawayon, ng aking kanawayong panabong gamit ang aming dalang tari. Yang inyong malagintong panabong na yan, Napangisi noon sina Mang Tonyo, Mang Alfredo at Mang Eliazar nang marinig nilang sinabi yun nang nooy naiinis nang si Mang Lazaro. Naramdaman at nakita naman naming lahat sa kung papaanong nagwawala at nag-iingay si Malaginto sa loob ng bitbit kong bayong na para bang gustong gusto na niyang makalabas doon at makargahan na agad siya ng tari ng aming magtataring si Mang Iko. Umaliwalas ang itsura ni Itay Kano nang mapansin niya ang inasal na yon ng aming Malaginto, samantalang nagkatitigan sina Lolo Pedro at Lolo Virgil na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. kung sa bagay tama ka riyan, Lazaro. Dahil sayang ang oras, paring Iko, tayo na sa loob ng sabungan, Ang sabi ni Itay, subalit, Tika lamang, Kano, sandali lang, bigla ang wika ni Mang Lazaro kay Itay Kano. Ano yun, Lazaro? Bakit? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay, ngumisi at humalakhak muna itong si Mang Lazaro habang makikitang nakapatong na sa kanyang hintuturong daliri ang kanyang alagang malaking uwak at kanya pa itong hinihimas. Kano, may ba ako? Di ba't kaibigan mong matalik si Conrado? Ang nag-iisang anak ni Tatang Policarpio. At hindi lamang basta kaibigan, di ba? Kundi isang matalik na kaibigan at higit pa sa kapatid ang turing mo sa kanya. Sagot ka no. Bigla na lamang pinagpawisan ng butil-butil sa kanyang noo at leeg si Itay Kano at naging banaag sa kanyang hitsura ang matinding pagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Mang Lazaro sa kanyang mga katanungang yon. Hindi lang si Itay, kundi maging kaming lahat noon ay naging kagaya ng inasal ni Itay. Oo, Lazaro, bakit mo na itanong yan? Ang tanong sa kanya ni Itay. Alam kong wala akong karapatang makialam sa buhay ng ibang tao. At alam kong hindi ito ang tamang lugar upang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong kaibigang si Conrado, pero kinakailangan mo itong malaman, Kano. Dahil sa kayo'y matalik na magkaibigan. Lahat kami noon, Sir Bias, ay apuradong-apurado na kung ano ang susunod niyang sasabihin tungkol sa kaibigan ni Itay na si Mang Conrado. Binibitin pa kasing sabihin yon ni Mang Lazaro sa aming lahat. Huwag kang makialam sa buhay ng ibang tao, lalong-lalo na, Lazaro, kung wala ka namang kaugnayan sa isa man, sa magkaibigang si Conrado at ng aming kaibigang si Kano. Ikipot mo!
Ikipot mo ang malasagmawang bibig mo. Tensyonadong pagkakasabi ni Mang Tonyo kay Mang Lazaro, dahilan upang mas lalo pa nga kaming lahat na naguguluhan kung ano ang ibig nilang sabihin. Lalong-lalo na nga si Itay. Maaaring tama ka sa mga sinabing mong yan, Tonyo. Ang isang sabongerong tanyag na lasinggero at tagabitaw ng mga manok panabong sa loob ng Roweda. Pero may karapatan ng inyong kaibigang malaman niyang ang kanyang kaibigang si Conrado at ang kanyang amang si Tatang Policarpio ay may isang linggo nang sumakabilang buhay. Napansin naming lahat sa kung papaanong bigla na lamang nagulat itong si Itay Cano nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Mang Lazaro. Bigla na lamang pumula ang kanyang maputing hitsura. Nanginginig na ang kanyang mga kamay at may paunti-unti ng mga luha sa kanyang mga matang. Pilit niyang pinipigilang pumatak. Nagulat kaming lahat nang marinig namin yon kay Mang Lazarong pumanaw na pala ang mag-amang si Mang Conrado at Lolo Policarpio. Ngunit ang katotohanan pala'y noon pa may ay alam na ng tatlong sinamang Tonyo na wala na ang mag-amang Asunsyon. Ngunit kaibigan Cano, ang totoo, noon pa namin nalaman ang pagkamatay ng mag-amang sinamang Conrado dahil sa aksidenteng bumangga ang kanilang sinasakyang kotse sa kanilang kasalubong na isang dump truck. Pero alam naming masasaktan ka kung bibiglain ka naming sabihin sa iyo yon. Naghahanap lamang kami, kaibigan Cano, ng tamang oras o tamang pagkakataon upang ipaalam sa iyo yon. Pero masyadong madaldal ang salamangkerong ito at ni hindi man lang niya binibigyang magpahinga ang kanyang malaking bunganga. Kakadaldal ang naiinis na pagkakasabi ni Mang Tonyo kay Mang Lazaro. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng mawala si Conradong hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkaayos. Habang sinasabi yun ni Itay ay halata sa kanyang hitsura ang matinding kalungkutan at parang nawawala na ito sa konsentrasyon para sa magiging laban ng aming malaginto. Nakikiramay ako, Cano, sa pagkawala ng iyong matalik na kaibigan. Ang pakitang taong pagkakasabi sa kanya ni Mang Lazaro. Cano, iyo, kung totoo mang patay na o nawala na sa mundong ito ang mag-amang Asunsyon, ay maging matatag ka, Cano. Matuto sana tayong tanggapin ang katotohanan ng lahat ng mga nilalang sa mundong ito, tao man o maging mga hayop, ay merong nakatakdang araw na kanilang iiwan ang mundong ito. Ang sabi at payo ni Lolo Birhil kay Itay Cano na naoy. Parang nawawala na si Itay sa hulog. Masyado talaga niyang inisip ang masamang balitang kanyang nalamang yon. Tama si Birhil, Cano. Sinadyang sabihin sa iyo ni Lazaro ang tungkol sa masamang balitang yan dahil gusto niyang guluhin ang isip mo at mawala ka sa focus para sa magiging laban ng iyong malaginto sa kanyang kanawayong panabong. Ganyan siya kadumi, makipaglaro. Gagawin niya ang lahat. Mapahiya lang ang sinumang may-ari ng mga panabong na kanyang makakabangga sa bawat sabungan. Ang dugsong namang pagkakasabi at paalala ni Lolo Pedro kay Itay, kung saan ay iyon ang sa tingin naming lahat na nangyayari kay Itay. Nakatayong parang wala sa wisyo itong si Itay Cano habang nasa kanyang kamay ang aming alagang si Malaginto. At banaag talaga sa kanyang hitsura ang matinding kalungkutan. Parang Cano, tingnan mo't pakiramdaman mong maigi ang ating panabong na si Malaginto, pare. Katulad mo nanghihina o nananamlay na rin si Malaginto na parang wala rin siyang gana makipagbakbakan sa kanawayon. Dinig naming lahat na paalalang pagkakasabi ni Mang Octavo kay Itay na siya namang pagsang-ayon naming lahat dahil sa bigla-bigla na lamang nagbago ang asal ni Malaginto. Ang kanina'y agresibo ay napalitan ng anyong parang wala sa kondisyon at isa lang ang nakikita naming lahat noon. Tila ba'y iisa ang nooy nararamdaman
ni Itay at ng aming alagang panabong na si Malaginto. Kano, tandaan mo, nakasalalay din sa kanyang amo ang magiging laban ng kanyang panabong. Kano, kalimutan mo munang saglit ang problema o nangyari sa iyong matalik na kaibigan. Kano, may laban si Malaginto at nasa sabungan kayo ngayon. Bumuntong hininga si Itay pagkatapos niyang marinig yon na sinabi sa kanya ni Lolo Pedro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parabang pilit niyang ipinapayapa ang kanyang isip noon at pagdilat niya mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kinatatayuan ng nooy nag-aalala sa kanyang si Mang Iko. Pagkatapos ay, Tayo na, paring Iko. Sa loob ng sabungan, matigas niyang pagkakasabi kay Mang Iko dahilan upang pare-parehong napalitan ng pag-asa at saya ang aming mga hitsura. Ganyan nga Kano. Iyan ang dapat na makita sa isang sabungerong may alagang isang pambihirang panabong. Diba, Birhel? Ang sabi ni Lolo Pedro sabay baling niya ng tingin kay Lolo Birhel at sa kanyang hawak na isang maitim at kumikintab na tungkod. Tama ka riyan, Pedro. Ang nauutal namang sagot sa kanya ni Lolo Birhel at manasanang papasok sina Itay at Mang Iko sa loob ng sabungan. Dala si Malaginto nang walang ano-ano'y. Sandali lang po, Mang Kano, Mang Iko. Dinig naming lahat sa kauna-unahang pagkakataong nagsalita itong isang apo ni Lolo Pedrong nagngangalang si Ezekiel, kung saan ay talagang nakaagaw yun ng pansin sa aming lahat dahilan upang Teka lamang apo, Ezekiel, huwag mong sabihing ang nagtatakang tanong ni Lolo Pedro sa kanyang apong si Ezekiel. Nagkatitigan muna ang dalawang apong sina Zacarias at Ezekiel sa isa't isa. Sa kanila ibinaling ang kanilang paningin kay Lolo Pedro, kung saan ang mga sandaling yon ay kakikitaan na ng pinaghalong emosyon ang lahat ng mga mamumusta, mga magsasabong sa labas ng sabungan. Pinaghalong pagkainis at pagkasabik dahil sa hindi pa nila inuumpisahang tarian ang kani-kanilang mga panabong. Tama po kayo, Lolo Pedro, sa iniisip nyo. Mang Kano, Mang Iko, hayaan niyo po sanang ako na ang magkarga ng tari gamit ang aking dalang tari sa paanan ng inyong Malaginto. Sa inuper na yon ng binatang apo ni Lolo Pedro kay Itay at Mang Ikoy ay napaisip itong si Itay kung kaya't, Ano sa tingin mo, paring Iko? ang tanong ni Itay kay Mang Iko. Mabilis naman itong sumagot at sinabi nitong, Sige, walang problema yon. Dahil alam ko at nasisiguro ko, paring Kano, na higit na mas pulido kung kumarga ng tari ang isang apong yan ni Tatang Pedro. Payag na ako, paring Kano. sagot ni Mang Iko kay Itay. Ngunit, Ha 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 ha. Bakit ka pa makikialam, Ezekiel, ha? Kung sa bagay, ayos yan. Para tatlo kayong mapapahiya ngayong araw na ito. Ha 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 ha. Si Kano, na may-ari ng Malagintong hari ng sabungan at ang kanyang panabong, at ikaw na isang mahusay na magtatari ng isang kilala at usap-usapan at binansagang si San Pedro, ang mapapahiya ngayong araw na ito, Ezekiel. Ha 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 ha. sasagot pa sana si Ezekiel sa mga kahambugang iyon ni Mang Lazaro. Ngunit, Ano ba kayo? Maghahambukan na lang ba kayo? O magbabakbakan ng inyong mga panabong? Nakakabuwasit naman kayo! Nakakabuwasit naman kayo, oh! Inagahan ko pa namang dumalo sa sabungang ito. Kahit kasal ng anak ko ngayon. Pero, sayang lang, sayang lang! Sayang lang ang oras ko sa inyo! Mga buwasit kayo! ang pasigaw na pagkakasabi ng nooy, hindi na nakatiis pa na isang mamumusta sa labas ng sabungan na siya namang dinugsungan kaagad ng iba pang mga mamumusta. Nagkagulo ang mga ito at halos pare-pareho na
ang kani-kanilang mga sinasabi noon, kung kaya't nagpaiwan na nga sa labas ng sabungan si Mang Iko at pumasok na sina Itay Kano at Ezekiel. Kasama nila ang hambog na si Mang Lazaro at ang kanyang dalawang mga bataan sa loob ng sabungan. Sa ginawa nilang yun ay nagsigawan na ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan, at nang sila'y magkatapatan na nga sa gilid ng ruweday, magkasabay na nga nilang kinargahan ng tari ang bawat tig-isang paanan ng kanilang mga panabong. Kinargahan ng isang kumikintab, napakatalas at may kahabaang tari nitong si Mang Lazaro. Ang paanan ng kanyang kanawayong panabong, itinaas niya muna sa ere ang kanyang kanang kamay, pumikit at pumusal ng mga orasyones. Kasabay naman nooy ay ang pagtahimik ng lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan, kung saan ay tanging huni o tunog lang ng kanyang alagang pambihirang uwak ang kasalukuyang maririnig sa paligid ng sabungan. At pagdilat nito'y seryoso niyang itinali ang sinulid na siyang nagsisilbing tali sa tari at paanan ng kanyang kanawayong panabong. Nakabibinging katahimikan ang noy, kasalukuyang maririnig sa labas ng sabungan. Isang ore ng orasyon o dasal upang magkabisa ang mahikang kanyang ikinabit sa kanyang tari at lalo na nga sa kanyang kanawayong panabong. Isang sinaunang kaalaman ng isang matandang mambabarang, diba, Berhil? Tinitigang muli ni Lolo Pedro ng seryoso at punong-puno ng makahulugang tingin si Lolo Berhil matapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Tama ka riyan, Pedro. Ang orasyong otomatikong magkakabisa para sa kanyang alagang isang kanawayong panabong. Sagot naman sa kanya ni Lolo Berhil nang walang ano-ano'y. Bigla na lamang dumilim ang paligid ng mga oras na yon dahil sa biglaang paglitaw ng makakapal at maiitim na ulap sa kalangitan na para bang may nagbabadyang paparating na isang malakas na ulan, at sinamahan pa ng pagguhit ng kidlat at pagtagundong ng kulog sa kalangitan. Naalarma ang lahat dahil sa kanilang naisip na baka makansela ang magiging salpukan ng dalawang panabong sa oras na ibuhos ng ulap sa kalangitan ang mga ulan na nasa kanyang pag-iingat. Ngunit hindi yun ang nangyari dahil ilang sandali lamang ng mga oras ding yun habang pulido at mahusay na kinakargahan ni Ezekiel ang paanan ni Malaginto gamit ang isang kakaiba at pambihirang tari. Isa itong gintong tari at mas bumagay pa yon sa aming Malaginto nang kanya nang maikabit yon sa paanan ng aming Malaginto. Nawala na lamang kusa ang makakapal na mga ulap sa kalangitan na kanina lang ay nagbabadya na sanang pumatak dahil sa bigla na lamang yung sinipa ng isang liwanag galing sa sikap ng haring araw, kung kaya't tuloy ang salpukang kanina pa hinihintay at inaabangan ng lahat ng mga nakikinig sa inyong channel, Sir Jess, dahil pagkatapos na makompleto ng sentensyador at ng Kristo ng sabungan at iba pang mga namamahala ng sabungan ang mga perang pustay, ay magkasabay na nga nilang pinagharap sa pinakang sentro o sa mismong gitnang bahagi ng lupang sahig ng sabungan ang kanilang mga hawak na panabong. Si Itay Kano, dala ang gwapitong si Malaginto na may karagang katulad ng kanyang balahiboy, isang gintong tari, at ang kanawayong nooy dala ni Mang Lazarong may kargang taring napakaitim ngunit matalas, mahaba at napakatulis na tari. Tumuka kaagad ng sunod-sunod sa ulo ng aming alagang Malaginto ang naturang kanawayon, at kitang-kita naming lahat kung papaanong ininda yon ng aming Malaginto. Ngunit mas malupit ng si Malaginto na ang siyang nabigyan ng pagkakataon
ng sentensyador ng sabungan na tumuka sa kanawayong panabong dahil napingas at napalatan ang kanyang balat sa ulo. Naglaglagan pa ang kanyang mga balahibo dahilan upang mapakunot at nangulubot ang mga balat sa noo nitong si Mang Lazaro. Bitawan nyo na! Bitawan nyo na ang mga panabong nyo! Dalihan nyo na! Ang pasigaw na pagkakasabi ng mga mamumusta sa labas ng sabungan. Ang labang ito, kaibigang Conrado, ay para sa iyo, kaibigan. Hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkapatawaran sa isa't isa. Pero, isa lang ang ipinapanalangin ko at yun ay sana'y kung nasaan ka man sa mga oras na ito, ay maging masaya ka na, kaibigan. Pagkatapos na sabihin yun ni Itay Kano sa kanyang sarili, ay magkasabay na nga nilang binitawan ang dalawang panabong sa mismong sahig ng sabungan. Nakangising dumistansya palayo sa kanawayong panabong ang hambog at balasubas na si Mang Lazaro, at pagkatapos ay kanyang inihagis pa itaas ang kanyang malaking alagang uwak. Humuni ito. Lumipad ito at nagpaikot-ikot sa mismong sabungan, saka ito marahang dumapo sa sanga ng isang malaking punong kahoy na nasa gilid o labas ng sabungan. Samantalang nang ibinaling naming lahat ang aming mga paningin sa dalawang magkaharap na panabong, ay nakita namin sa kung papaanong pinigwasan kaagad ng isang mabilis, malakas at pulidong pagpalo ng kanawayong panabong. Ang nooy nakaabang lang sa kanyang si Malaginto. Tumalsik palayo sa kanya ang aming alagang Malaginto, at sa lakas nooy lumagapak si Malaginto ng tumama. Nang tumama sa harang ng ruweda ang kanyang katawan, sinundan kaagad siya ng kanawayong panabong at pinalo siya nito sa kanyang nakabukas na dibdib. Tumalsik muli si Malaginto palayo sa kanya, ngunit pagbagsak niya sa lupang sahig ng sabungay, bumuelo kaagad si Malaginto at kanyang sinalubong ang nooy, kidlat sa bilis na pagkilos at pag-atake ng kanawayong panabong. At nang sila'y magpang-abot sa ere ay nagpalitan kaagad sila ng pagpalo sa isa't isa. Kitang-kita naming lahat sa kung papaanong pilit na iniaabot ng kargang tari ng kanawayon ang katawan ng aming Malaginto. Subalit, hindi niya magawa-gawang gawin yun dahil sa bawat pagtusok niya ng tari sa aming Malaginto, siya namang pagpitik ni Malaginto gamit ang kanyang kargang tari sa mismong paa, sa paa ng kanawayong panabong na meron ding tari. Pagbagsak nila sa lupay, muli nilang hinarap at pinalo ng pinalo ang isa't isa. Hiyawa na ang lahat ng mga taong nasa labas ng sabungan. Tumalon pa itaas si Malaginto at sumilong sa kanya ang kanawayong panabong. Pagbagsak sa kanya ni Malaginto, siya namang pag-angat ng kanawayon, piniktusan niya ng palo sa parting puwitan ang aming Malaginto. Ngunit hindi yun dumulas at mas lalong hindi yun tumalbog, Sir Jess, sa katawan ng aming Malaginto, dahil dumaplis lamang sa katawan ni Malaginto ang kanyang tari. Niresbakan kagad siya ng palo ng aming Malaginto at pinalo siya ni Malaginto sa kanyang kilikili. Ngunit nabigo o sumablay si Malaginto sa kanyang ginawang pagpalong yun, dahil pinalo ng pakpak ng kanawayon ang kanyang paang may tari. Pareho silang maingat sa bawat pagkilos, ngunit nagawa pa rin siyang patamaan ng tari ng aming alagang si Malaginto sa kanyang tagiliran. Ngunit hindi bumaon na ang tari ni Malaginto sa kanawayong panabong, dahil tumulas lamang yun, Sir Jess, at parang mamasama sana ang balahibo ng kanawayon na parang ito'y meron ng tama ng tari galing sa aming Malaginto. Subalit ni isang patak ng dugo sa sahig ng sabungan ay wala kaming nakikita ng mga oras na yon. Muling umarangkada ng pag-atake papalapit sa kanya ang nagtatakang si Malaginto. Pinalo siya ni Malaginto sa ulo o ang naturang kanawayon. Ngunit sa halip na umiwas ay nagpabaya lamang ito. Pagtama ng kargang tari ni Malaginto sa mismong ulo o bungo ng kanawayon, ay nakita naming lahat sa kung papaanong tumalbog. Tumalbog lamang ang tari ng aming Malaginto na parang yun ay tumama
sa isang matigas na bagay o sa isang bato na pangisi na noon si Mang Lazaro maging ang kanyang dalawang mga alalay. Ha 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 ha. Hindi lang yan. Hindi lang yan ang mga kakaibang kakayanan. Meron ang aking alagang kanawayon kano. Marami siyang mga kakaibang kakayahang wala at hindi makikita sa inyong malagintong panabong. Ha 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 ha. Sa kabila ng mga hambog na sinabing yon ni Mang Lazaro kay Itay Kano, ay hindi namin nakitang pinabakasan ng matinding pag-aalala ang hitsura ni Itay, dahil nananatili lamang itong kalmadong-kalmado habang nakatingin sa dalawang panabong na nooy nagbabakbakan. Ganoon din sina Lolo Birhil, Lolo Pedro at ang kanyang isang apong nagngangalang si Zacarias. Muling pinalo ng sunod-sunod ni Malaginto ang kanawayong panabong. Ngunit tumatalsik lamang ito palayo kay Malaginto at nananatili pa rin itong matibay, nakatayo at nakapostura na parang papasugod kay Malaginto. At pag hindi daplis ang tari ni Malaginto sa kanyang katawan, ay dumudulas lamang yon at tumatalbog. Lubang hindi kapani-paniwala ang kanilang bakbakan. Masyadong malakas at ganadong-ganado sa laban ang kanawayon. At naging taliwas yon kay Malaginto dahil sa nooy makikita ng parang dihado na sa kanya si Malaginto. Bukod pa doon, parang hindi na niya alam kung papaano niya patutumbahin ang kanyang katunggali. Bumuelo at lumipad palapit kay Malaginto. Ang kanawayong napakabilis ng pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa at ginagawang pagkampay ng kanyang dalawang mga pakpak. Huli na nang lumipad si Malaginto upang sana'y iwasan o ilagan ang kanyang gagawing pag-atake, dahil sa bumaon na sa kanyang tagiliran ang kargang tari ng kanawayon. At kasabay ng pagbaon noon sa tagiliran ni Malaginto ay siya namang pagpalo ng kanyang pakpak sa aming Malaginto. Nanlaki at namilog na ang aming mga mata ng mga sandaling yon. Ngunit pilit naming nilalabanan ang kabang hindi namin kayang iwasan para sa aming alagang si Malaginto. Muling lumagapak sa gilid ng ruweda at bumagsak sa sahig ng sabungan si Malaginto. At pagtayo nito'y bagsak na ang kanyang kaliwang pakpak at sumasayad na yun sa lupa. Hindi lamang yun, hinihingal na ito at may paunti-unti ng dugong. Pilit na gumagapang sa kanyang paang may kargang tari. Basa na rin ang kanyang tagiliran. Sinyalis na meron na itong tama ng tari sa kanyang katawan. Nakaramdam na kaming tatlong magkakapatid noon ng labis-labis na pag-aalala para sa aming Malaginto. Ngunit nananatili pa rin kalmado sina Itay, Lolo Birhil, Lolo Pedro at maging si Mang Tonyo. Maliban na lang kina Mang Iko at Mang Octavo, dahil katulad naming magkakapatid, tensyonado na ang kanilang mga hitsura. Lalong-lalo na nga si Mang Octavo at si Mang Clarito. Parang nadudumi na ang mga hitsura ng mga ito at kanilang pilit na pinipigilan habang sila'y nakatunghay sa aming Malaginto. Hindi ko sukat akalaing may ibubuga rin pala ang orasyon o dasal na ginawa ni Lazaro sa kanyang ikinargang tari at sa kanyang kanawayong panabong. Magaling! Ang makahulugang pagkakasabi ni Lolo Pedro at rinig na rinig naming lahat yon. Ano sa tingin mo, Pedro? Meron kayang ibubuga ang kanawayong panabong ni Lazaro sa ating Malaginto? Ang seryosong tanong naman sa kanya ni Lolo Birhil. Ang totoo, Birhil, kanina pa ako naiinip dahil gusto ko nang makita ang totoong laban. Dahil ang totoo, Birhil, hindi pa nag-uumpisa ang totoong laban. At kung papaanong sumeryoso si Malaginto. Nagulat kaming lahat sa mga sinabing yon ni Lolo Pedro, dahil paanong hindi nagsisimula ang totoong laban, isamantalang may dugong gumagapang na sa paanan ng hinihingal na si Malaginto. Ang mga katanungan kong yon
ay sinagot kaagad ni Lolo Birhil. Tama ka riyan, Pedro. Dahil sa tingin ko'y pinag-aaralan lang ni Malaginto ang bawat pag-atake sa kanya. Ng kanawayong panabong, inaalam niya kung papaano niya masusumpa ang mga orasyon at salamangkang ibinao ni Lazaro sa katawan ng kanyang kanawayon. Ang sagot ni Lolo Birhil nang bigla na lamang pinalong muli si Malaginto ng kanawayong panabong sa kanyang parting likuran. Bumaon yung Sir Jess at kitang-kita naming lahat sa kung papaanong napalublob si Malaginto sa lupang sahig ng sabungan. Pumatong pa sa kanya ang kanawayon at ipinapagaspas pa nito ang kanyang dalawang tigmagkabilang mga pakpak. Bigla na lamang itong tumalon o ang naturang kanawayon upang muling paluin si Malaginto sa mismong ulo ang aming alagang Malaginto. Subalit yun ay nailaga ni Malaginto. Bumuelo ang nooy, hinihingal ng si Malaginto at lumipad papalapit sa naturang kanawayon. At silang dalawa ay nagpang-abot sa ere at nagpalitan ng pagpalo sa bawat isa. Sige na, tapusin mo na ang buhay ng inutil na Malagintong yan nang masaksihan na ng lahat sa kung papaano sumambulat ang mga laman at lamang loob ng Malagintong yan. Kanina pang nagugutom ang aking alagang uwak. Ha 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 ha. Pagkatapos na pasigaw na sabihin yon ni Mang Lazaro sa animoy tao ang kanyang kinakausap at inuutusang kanawayon, ay narinig naming sunod-sunod na humuni ang kanyang alagang uwak na nasa sanga ng malaking punong kahoy na parabang sumasang-ayon din ito sa gustong mangyari ng kanyang among si Lazaro. Naglaglagan ang mga pailang-ilang balahibo ng aming Malaginto sa sahig ng sabungan at nauna itong bumulusok paibaba sa sahig ng sabungan at mas lalo pa kaming kinabahan dahil nakalublob na lang si Malaginto. Duguan na ang kanyang tagiliran at maging ang kanyang parting likuran hinihingal at talagang masasabing hirap na hirap ito sa laban nila ng kanawayon. Meron na ring mayayapot at mapupulang dugong lumalabas sa tuka ng aming Malaginto at kaawa-awa na ang kanyang hitsura. Samantalang banayad lang at bruskong nagmistulang hari ng sabungan kung titingnan ang kanawayong panabong nang ito'y bumagsak sa gilid ng ruweda. Hindi kalayuan sa nooy nakalublob ng si Malaginto. Hindi ka ba naaawa o magpapaalam man lang sa iyong alagang Malaginto, ha kano? Ha 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 ha. Dahil sa ilang salpukan pa nila'y malalagutan na yan ang buhay. Ha 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 ha. Ang may angas at pasigaw na pagkakasabi ni Mang Lazaro sa nooy, makikitang walang kari-ari aksyong hitsura ni Itay. At pagkatapos ay ibinaling nito ang kanyang paningin sa matandang sentensyador ng sabungan at sinabi nitong, Hoy! Ikaw! Karehuin mo o pagharapin mo ang dalawang panabong dalian mo! Tingnan natin lahat kung meron pa bang ibubuga yang Malagintong panabong liyan, ha? Ha 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 ha. Mabilis naman siyang pinakinggan at sinunod ng sentensyador ng sabungan. Tumuka ng sunod-sunod ang kanawayong panabong sa mismong ulo ng aming Malaginto kung saan ay ni isang tama o kudlit ng kargang tari sa kanyang katawan ay wala itong tinamo galing sa aming Malaginto. Samantalang gumanti naman sa kanya ng pagtuka ang aming Malaginto, ngunit katakatakang nang bitawan na silang pareho ng sentensyador ng sabungan ay makikita nang nakatayong tuwid si Malaginto na parabang wala itong tinamong pinsala ng tari sa kanyang katawan, ngunit nahaluan talaga ng kulay pulang dugo ang kanyang mga balahibo. Hindi na ito hinihingal at bumalik na rin sa dati ang kanyang ugaling. Nooy nakasanayan naming nakikita sa kanya sa tuwing siya'y nasa bakbakan. Kalmadong kalmado ito at bilang lang ang kanyang ginagawang paghakbang ng kanyang mga paa. Bahagya na ring inililipad ng hangin ang kanyang nakapayong na nag-iisang namumukod tanging pinakamahabang buntot
habang mariin niyang pinakikiramdaman ang bawat kilos ng kanawayong nooy. Katulad ni Malagintoy, nakaabang lang din ito kay Malaginto. Wag na wag kayong kukurap. Tingnan niyo kung ano ang mga susunod na mga kakaibang gagawin ng inyong Malaginto. Ang mahinahong pagkakasabi ni Lolo Pedro sa aming lahat noon. Samantalang si Mang Lazaroy, Imposible ito. Hindi ito totoo. Hindi kaya ang Malagintong panabong na ito ay ang usap-usapang hindi. Isa lamang kwento yon at hindi yun totoo. Isang kwento ng mga walang kwentang mga sinaunang mga katutubong mga magsasabong. wika ni Mang Lazaro sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y nakita at nasaksihan ng lahat sa kung papaanong marahang ibinuka ni Malaginto ang kanyang tigmagkabilang pakpak, at pagkatapos ay nakita ng lahat sa kung papaanong tinuka-tuka ng tatlong magkakasunod-sunod ng aming Malaginto ang kanyang tigmagkabilang tig-isang tahid na nasa kanyang tig-isang pakpak. Pagkatapos ay kalmado at pasimple niyang inilalandas ang kanyang malakobrang paningin sa kaharap at katunggaling kanawayong panabong nang bigla na lamang lumipad papalapit sa kanya ang kanawayon. Sa bilis nito'y bigla na lamang itong sumulpot sa harap ni Malaginto at nakaangat na ang kanyang paang may tari. Pinigwasan niya ng palo ang aming Malaginto, ngunit dumulas lang ang kanyang tari sa liig ni Malaginto. Sunod-sunod pa niya itong pinalo ng pinalo. Ngunit kung gaano kabilis kumilos at umatake ang kanawayon, ay ganoon din kabilis kung umilag sa kanyang tari si Malaginto. Panay atras at iwas lamang si Malaginto na para bang kumukuha lamang ito ng magandang pagkakataon. Banaag na ng matinding pagtataka ang nooy hitsura nitong si Mang Lazaro dahil sa mga kakaibang paraan ng pag-ilag at pag-iwas ni Malaginto na para bang alam na ni Malaginto at nababasa nito kung ano ang gagawing pag-atake ng kanawayong panabong. Lumipad pa itaas si Malaginto. Mabilis naman siyang sinundan ng kanawayong panabong, at nang silang dalaway magpang-abot sa ere ay pareho nilang binigwasan ng kani-kanilang mga kargang tari ang bawat isa sa kanila. Ngunit ay kapansin-pansinang di hamak na mas nakalalamang nasa bilis at tibay ng pangangatawa ng aming Malaginto. Sunod-sunod na pinunteriya ng tari ng kanawayon si Malaginto sa kanyang katawan, subalit nauuwi lamang sa wala ang lahat ng yon dahil puro daplis lamang yun sa katawan ni Malaginto. Taliwas naman yun kay Malaginto, Sir Jess, dahil sa bawat pagbaon niya ng kanyang kargang tari sa katawan ng kanawayon ay siya namang paglaglagan ng kanyang mga balahibo sa sahig ng sabungan. Unang naturang kanawayon, isa lamang ang ibig sabihin noon, Sir Jess, at yun ay tuluyan na ngang nasumpa ni Malaginto ang mga orasyon o dasal na galing sa kaalaman sa kaliwa na ikinarga ni Mang Lazaro sa kanyang tari at sa mismong katawan ng kanyang kanawayong panabong. Ilang sandali pa'y naunang bumagsak sa sahig ng sabungan ang kanawayon, at kitang-kita naming lahat sa kung papaanong kasabay ng kanyang pagbagsak sa sahig ng sabungan ay siya namang paglaglagan ng kanyang mapupulang mga bituka. Sumubsob ito sa lupang sahig ng sabungan. Hindi lamang yun, Sir Jess, tumabingi na ang kanyang kargang tari sa kanyang paanang pinagkabitan noon ni Mang Lazaro. Kapansin-pansin din ang kanyang dalawang mga paay nang ito'y iniangat ng sentensyador dahil putol na ang kanyang mga daliri sa kanyang tigmagkabilang mga paa. Marahil ay tinapyas yun ng kargang tari ng aming Malaginto. Buhay pa ito kahit pa wasak na ang kanyang tiyan at nakalaylay na ang kanyang mga bituka. Maya't maya na rin ang ginagawa nitong
pagbukas-sara ng kanyang tuka at parang malapit na itong malagutan ng hininga, samantalang kalmado lang noong makikitang nasa kamay at pag-iingat ni Itay ang aming alagang si Malaginto. Bagsak na ang kanyang kabilang pakpak, ngunit nakapagtatakang parang hindi ito hinihingal o hindi nakakaramdam ng matinding pagod. Dismayado na ang hitsura nitong si Mang Lazaro at maging ng kanyang dalawang mga alalay. At hindi talaga ito makapaniwala sa nangyari sa kanyang kanawayong panabong ngayon. Pinagharap ng sentensyador ang nanghihina at malapit ng matudas na kanawayo ni Mang Lazaro. At ng aming gwapitong si Malaginto, tumuka si Malaginto, ngunit nagawa pa rin gumanti ng pagtuka sa kanya ang kanawayong panabong. Dahilan upang, Ano pang hinihintay mo, ha? Bitawan mo na silang dalawa. Buhay pa ang kanawayong panabong at hindi yan basta-basta mamamatay hanggat hindi niya napapatay ang Malagintong yan. ang iritadong pasigaw na pagkakasabi ni Mang Lazaro sa sentensyador ng sabungan na parang hindi na ito nag-iisip dahil sa iyo naman talaga ang gagawin ng sentensyador sa dalawang panabong. Ngunit ng pagkakataong magkasabay nang ang binitawan ng sentensyador ang dalawang panabong ay bigla na lamang na inihagis ng malakas paitaas sa ere sa mismong tapat ng dalawang panabong ni Mang Lazaro ang kanyang kulay itim at pabilog na sombrero. Nagulat kaming lahat, maging ang lahat ng mga tao sa labas o paligid ng sabungan dahil sa kanyang ginawang yun. At pagbagsak ng kanyang sombrero sa sahig ng sabungan ay ngumisi ito at humalakhak ng sunod-sunod. Kasunod ay sumipol ito ng napakalakas at kanyang ikinumpas ang kanyang mga kamay sa ere ng sandaling yon na parang kung siya'y titingnay ay parang gumagawa ito ng isang salamangka o ritual. Kasabay ng kanyang ginagawang yon ay ang pag-usal nito ng mga kakaibang orasyon o mga kaalamang nanggaling sa dilim. Naalerto at nagpanik ang lahat ng mga tao sa labas o paligid ng sabungan. Kabilang na kami doon, maliban na lamang kina Lolo Virgil, Lolo Pedro at ang tatlong sinamang Tonyo. Ganoon din si Itay, Ezekiel at Zacarias. Hindi kakikitaan ng matinding pangamba at matinding takot. Ang kani-kanilang mga hitsura nakaagaw agad sa aming paningin dahil para bang hindi si Itay Kano ang nooy aming nakikita sa loob ng sabungan na para bang may ibang taong kumokontrol o umuukupa sa kanyang pagkatao. Samantalang nang bitawan ng sentensyador sa sahig ng sabungan ang dalawang panabong, ang aming alagang si Malaginto at ang kanawayong panabong, ay nakita naming lahat sa kung papaanong nagpilit pa rin bumanat ng pag-atake at pagpalo ang kanawayong panabong na kahit pa'y nanghihina na ito at parang siya'y lasing na akong maglakad, hila-hila nito. Ang kanyang nakaluwang bituka sa sahig ng sabungan at pungkol na o kulang-kulang na ang kanyang mga daliri sa paa dahil tinapyas yun ang kargang tari ng aming Malaginto. Ang gintong taring pag-aari ni Ezekiel. Hindi na siya pinapansin ni Malaginto o ang naturang kanawayong panabong na parang kanya na lamang hinihintay na ito na mismo ang sumuko sa paraang maubusan ng dugo at lakas ang kanyang katawan. Panay lamang iwas at ilag ang ginagawa ni Malaginto sa bawat mga walang kwentang pag-ataking ginagawa ng kanawayong nagmistulang lasing kung siya'y titignan. Ayan na, Virgil. Nakikita mo na ba ang nakikita ko at ng lahat ng mga tao sa labas o paligid ng sabungang ito? Kung ano ang ritual o salamangkang gagamitin ni Lazaro? Ang dinig naming tanong ni Lolo Pedro. Sa kanyang katabing si Lolo Virgil, sinagot naman siya nito at sinabing, Oo, Pedro. Ang kanyang pinakang ultimatum na salamangkang nalalaman, delikado si Malaginto dahil ang kanyang alagang uwak. Nag-aalalang pagkakasabi ni Lolo Virgil
Huwag kang mag-alala. Birhen, hindi kayang gibain ng kanyang salamangkang yan o ano pa mang gawin niya dahil walang sino man ang makakatalo sa ating bidang si Malaginto. Pagkatapos na sabihin yon ni Lolo Pedro kay Lolo Berhil ay nakita naming lahat sa kung papaanong iwinasiwas ni Mang Lazaro sa ere ang kanyang dalawang mga kamay habang ito'y nakangising parang isa ng siraulo. Kung siya'y titingnan hanggang sa nakita naming lahat sa kung papaanong tumalon at lumipad ng napakabilis ng kanyang alagang uwak mula sa malaking sanga ng punong kahoy na kanyang kinaroroonan. Bumulusok ito, Sir Jess. Bumulusok ito ng paglipad paibaba sa loob ng sabungan kung saan ay naroon si Malaginto at ang kanawayong panabong. Agresibong-agresibo ang bawat ginagawa niyang pagpapagaspas ng kanyang mga pakpak at kanyang pinuntirya ang nooy nakatayong si Malaginto at nakaabang lamang sa kanya. At pagbagsak nito'y gamit ang maiitim at matutulis ng mga kuko ng malaking uwak ay nagawa niyang patalsikin palapit sa gilid ng ruweda ang aming alagang si Malaginto. Nagliparan at nangalat ang mga balahibo ni Malaginto sa sahig ng sabungan. Wala nang nagawa pa ang sentensyador at Kristo ng sabungan ng mga pagkakataong yon, kundi ang manood na lang sa isang kakaibang bakbakan ng isang malagintong panabong at ng isang may pambihirang laki na isang uwak. Ganoon din ang kasalukuyang looy. Makikita sa lahat ng mga tao sa labas o paligid ng sabungan. Manghang-mangha ang lahat sa isang kakaibang bakbakan ng dalawang magkaibang uri na mga hayop. Muling lumipad paitaas ang malaking uwak matapos niyang muling tastasin ang mga balahibo ni Malaginto at naglikha pa yon ng sugat sa balat ng aming Malaginto, dahilan upang kami ay meron ng nakikitang mamasa-masang dugo sa kanyang katawan. Pumailang lang sa kalangitan ang naturang malaking uwak. At pagpihit naman ni Malaginto at pagtingala sa kalangitan kung saan ay naroong lumilipad na para bang kumukuha lamang ng tiyempo at bumibuelo upang muling umarangkada ng pag-atake kay Malaginto, ang naturang malaking uwak ay siya namang bigla ang pagpalo ng mahina sa may parting tagiliran ng aming Malaginto. Ang nooy lulugulugong ng hihinang kanawayon. Kanilang pinagtulungan at pinagkaisahan si Malaginto at naging dahilan yon upang mabilis na naibaling sa kanya ni Malaginto ang kanyang atensyon. Piniktusan niya ng isang solido at malakas na pagpalo ang naturang kanawayong panabong. At kitang-kita naming lahat sa kung papaano ito lumayo at tumalsik papalayo kay Malaginto. At pagbagsak nito sa sahig ng sabungan ay otomatiko na nga itong nangisay-ngisay. Bumusangot na noon ang hitsura nitong si Mang Lazaro nang makita niyang tigok na ang kanyang kanawayong panabong na kanina lang ay kanyang ipinagmamalaki sa lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan. Ganoon pa may, hindi pa rin mawala-wala sa kanya ang ugaling isang hambog. Huwag kayong magsaya, Kano. Kung natalo man ng inyong Malaginto ang aking kanawayon, dahil ang aking alagang uwak ang magpapatuloy ng laban. Ha 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 ha! Sige, patayin mo ang Malagintong yan, aking alagang uwak. Ha 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 ha! Bumulusok pa ibaba ang naturang uwak. Papalapit na ito sa aming Malaginto, ngunit bigla na lamang kaming nakarinig ng tatlong sunod-sunod na mga pagputok galing sa isang baril. Sa tunog na ay parang nanggagaling yon sa isang reple o isang airgun na kalimitang ginagamit ng isang taong mangangaso. At kasabay ng putok ng airgun na yon ay siya namang pagpagiwang-giwang sa ere ng naturang malaking uwak na parang nawawalan na ito ng balanse sa kanyang ginagawang paglipad hanggang sa ito'y bumagsak at sumadsad sa sahig ng sabungan at ito'y tumigil sa mismong tapat ng aming nakatayong si Malaginto at naghihingalo na ito
o ang nasabing malaking uwak na alerto ang lahat at nagkagulo sa kung saan nanggaling ang putok ng airgun na yon at kung sino ang nagmamay-ari noon o may gawa noon sa malaking uwak. Dahil sa alam ko at natitiyak naming lahat na ang bala ng airgun na yon ang siyang naging dahilan ng pagbagsak ng malaking ibong uwak na siyang alaga ni Mang Lazaro. Nagsugas ka! Sino? Sino ang pakialamerong may gawa nito? Sa aking alagang uwak, magpakita ka! Animal ka! Natawa kaming lahat sa naging asal na yon nitong si Mang Lazaro dahil sa ito'y naging isa ng katawa-tawa kung siya'y titingnan. Habang hawak nito ang kanyang alagang uwak na nooy, nakaluy-luy na ang ulo. Natudas na ito, Sir Jess, dahil sa 3 maliliit na butas galing sa bala ng airgun bumaon sa kanyang katawan at masasabi talagang asintado o bihasa sa paggamit ng baril ang gumawa noon sa kanyang alagang uwak ilang sandali pa eh. Ang sabungan ay ginawa para sa mga manok panabong. Huwag mong haluan ng ibang hayop o alaga mong uwak ang laban ni Malaginto at ng iyong walang kwentang kanawayong isang talunan. Ang seryosong pagkakasabi ng isang mamang nakatayo sa likuran ng mga nagkakagulong mga tao sa labas ng sabungan. Nakasuot ito ng kupas, nakayumangging leather jacket, may suot na buta ang kanyang mga paa at nakapantalong kupas na maong, matangkad at merong matipunong pangangatawan na kagayang-kagaya ng pangangatawan ni Itay Cano na kahit pa'y masasabing meron na rin itong edad. Nakasombrerong kalimitang isinusuot ng mga mangangaso. Ngunit ang mas nakakaagaw ng pansin sa kanya ay ang kanyang bitbit na airgun at isang maliit na baga na nakasabit sa kanyang likuran. Ikaw, Gaston! Animal ka! Anong ginawa mo sa aking alagang uwak? Bakit mo ginawa yun, ha? O baka naman gusto mong masubukan, ha? Ha, 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 ha? Ang sabi pang muli ni Mang Lazaro sa mamang nagngangalang si Mang Gaston. Hindi ka lamang bingi, Lazaro, at mahinang sumagap ng pangunawa ang iyong kukote. Kundi, isa ka pang hambog. Sige, gawin mo kung anong binabalak mong masama para sa akin. Hindi kita uurungan, Lazaro. Sagot naman sa kanya ni Mang Gaston, sabay hawak niya ng mahigpit sa kanyang hawak na isang airgun. Nagkagulo at naalarma ang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan sa kung anong tensyon o komosyong magaganap sa pagitan nilang dalawa. Si Gaston, ang isang lalaking gala, ulayas, na isang mangangaso. Nakilala ito dahil sa kanyang angking katapangan. Wala itong inuurungang laban, lalo na't pag alam niyang siya ay nasa tama. Bigla ang sabi ni Lolo Pedro sa aming lahat. Tama ka riyan, Pedro. Bukod sa isa itong layas na mangangaso, ay isa rin itong sabungero. At usap-usapang meron itong isang alagang pambihirang panabong na isang talisayin. Ang sabi naman ni Lolo Berhil kay Lolo Pedro o maging sa aming lahat. Ha, 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 ha! Matapang ka, Gaston! Dahil sa merong kang hawak na isang mahabang reple at dyan ka lang kumukuha o nanghihiram ng lakas, ha, 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 ha! Sabi pang muli ni Mang Lazaro kay Mang Gaston. Kayang-kaya kitang harapin sa kung anong gulo ang gusto mong mangyari, Lazaro, na kahit pa'y wala itong aking sariling pag-aaring reple. Hindi kayang sukatin o abutin ng aking isip kung gaano nga ba kabisa o kalakas yung iyong tangang mutya o mga orasyon galing sa iyong mga ninuno. Pero tandaan mo ito, Lazaro, kayang-kayang abutin at sungkitin nitong aking kamao yang iyong malasagmawang malaking bunganga. Sa sinabing yun sa kanya ni Mang Gaston ay bigla na lamang nanlisik ang mga mata nitong si Mang Lazaro. Subalit na udlot ang kanilang palitan ng pag-uusap na yon nang biglang, Panalo! Panalo ang Malaginto ni Cano laban sa kanawayong panabong ni Lazaro!
Nagsigawan ang lahat ng mga mamumustang, buong pusong nagtiwala at pumusta sa aming alagang si Malaginto nang idiniklara ng sentensyador na panalo. Panalong muli si Malaginto. Ganoon din kaming magkakapatid at ang mga kaibigan ni Itay. Samantalang nagmistula namang binabad sa suka ang hitsura nitong hambog na si Mang Lazaro nang marinig niya ang mga katagang iyon na sinabi ng sentensyador. Panaag na ito ng matinding kahihiyan, lalo na't paulit-ulit niyang naririnig sa mismong mga bibig ng mga mamumustang. Isa siyang hambog na magsasabong. Tandaan mo ito, Gaston. May araw ka din sa akin. Ang pagalit niyang pagkakasabi sa nooy, seryosong nakatayong si Mang Gaston. Hihintayin ko ang araw na yon, Lazaro. Sagot naman sa kanya ni Mang Gaston. At pagkatapos ay nakayuko na itong naglakad. Palapit sa kanyang wala ng buhay na kanawayon. Sinuri-suri niya ang katawan ng kanyang panabong. At doon ay nakita niyang bukod sa kanyang tinamong malaking hiwa ng tari galing sa aming Malaginto. Sa kanyang parting tiyan ay tad-tad rin ito ng mga tusok ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Padabog niya itong inihagis sa may parting paanan ni Itay Kano at ni Ezekiel. Sabay wikang, natalo man ang iyong Malaginto ang aking kanawayon, Kano. Pero sinisiguro ko sa inyong sa panabong na isang lumutin at dalusaping sunog ng aking mga pinsan ay makakarni na at ipapalamon sa kanilang mga alagang aso yang inyong Malaginto. Ang sabi ni Mang Lazaro, kina Itay at Ezekiel. Lazaro, mas masarap magsalita ng mga salitang katulad ng mga sinasabi mo ngayon. Kung tapos na ang laban ng aming Malaginto, alinman sa dalawang panabong ng iyong mga pinsan. Ang totoo, Lazaro, gusto ko ang ugali mong yan. Masyadong malaki ang tiwalang ibinibigay mo sa iyong panabong, maging sa iyong mga pinsan. Pero may mali, Lazaro, dahil parang sumobra ang iyong tiwala sa iyong panabong. Katulad mo, Lazaro, malaki rin ang tiwala ko kay Malaginto. Pero sinasarili ko na lamang yon. Napaismid lamang kay Itay itong asungot na si Mang Lazaro. At pagkatapos ay tumalikod na ang mga itong nakayuko. Dahil sa matinding kahihiyan, dala ang kanilang patay ng alagang malaking uwak at naglakad palayo ng sabungan, samot-saring mga papuri. Paghanga ang nooy, kasalukuyan ng maririnig sa mga bibig ng mga mamumusta sa labas ng sabungan o paligid ng sabungan tungkol sa aming alagang si Malagintong nooy. Nang suriin ni Itay at Ezekiel ang kanyang buong katawan, ay katakatakang wala kaming nakitang ni isang malalim na tusok ng tari sa kanyang katawan. At ang aming nakita sa kanyang katawan nang sila Itay ay nasa aming kinaroroonan na ay ang mga daplis ng kargang tari ng kanawayon sa kanyang katawan. Sadyang napakahiwaga talaga ng aming alagang Malaginto. Mga mahal kong mga kamundo, lalong-lalo na nga po sa mga baguhang nakatuklas nitong ating channel na ito. Tandaan po natin mga boss, nangyari po ang kwentong ito matagal ng panahon ang nakalilipas, katulad na lamang ng panabong na bolik ni Ompong, ang mutya ng bubuyog ni Ermitanyo. Ay nangyari po ang kwentong ito noong mga panahon ng mga taong antingero o mga taong may nakuhang mutya galing sa kalikasan o maging sa mga hayop. Kasama na rin doon ang mga buhay na salita, mga Latin o orasyon at kanilang ginagamit para sa kanilang mga mandirigmang panabong. Tuloy po tayo sa ating istorya. Ilang sandali pa'y nakita naming papalapit na sa aming kinatatayuan ang mga ngaso at magsasabong na nagngangalang si Mang Gaston. At nang siya'y nasa aming mismong harapan ay nag-uwika siya kay Itay Kanong. Binabati ko kayo, Kano, sa pagkapanalo ng inyong Malaginto sa kanawayo ni Lazaro. Tunay nga at nakakamangha ang inyong panabong na yan. Sumagot naman sa kanya si Itay Kano at sinabi nitong, Gaston, maraming salamat sa iyo. Maiksing tugon sa kanya ni Itay, pasensya na kayo, Kano, kung nakialam ako kanina sa laban ni Malaginto at ng alagang uwak ni Lazaro. Ang sabi pang muli ni Mang Gaston kay Itay sa maayos na paraan ng pananalita.
Walang problema yun, Gaston. Ang totoo ay hindi ko rin nagustuhan ang ginawa niyang yun. Pero ayoko namang maglikha ng komosyon sa sabungan. Kung kaya't hinayaan ko na lamang ang laban ng aming malaginto at ng uwak ni Lazaro. Sagot sa kanya ni Itay. Samantalang kaming lahat noon ay nakikinig lang sa kanilang usapan. Ama Kano, may nais sana akong hilinging pabor sa iyo. Seryosong pagkakasabi ni Mang Gaston kay Itay Kano. Ayan na, paring Oktabo. Alam ko na ang kasunod yan. Sasabihin niyang itatapat niya sa ating malaginto ang kanyang panabong. Ang dinig naming medyo pabulong na pagkakasabi ni Mang Clarito sa kanyang katabing si Mang Oktabo. Oo, paring Clarito. Yun din ang laman ng isip ko ngayon. Ang sagot naman sa kanya ni Mang Oktabo. Ano yun, Gaston? Ang tanong ni Itay kay Mang Gaston. Ang aking talisaying panabong Kano ay gusto ko sanang ibangga sa iyong panabong na isang malaginto. Pero sa mga susunod ng mga pagkakataon, Maayos namang sinagot ni Itay ang mga sinabing iyon sa kanya ni Mang Gaston at sinabi niyang, pagkatapos ng magiging laban ng aming malaginto sa tig-isang panabong ng magkapatid na si Socorro at Joaquin, Gaston, ay saka natin pagharapin sa sabungan ang ating mga panabong. sagot ni Itay kay Mang Gaston. Maraming salamat sa iyo, Kano. Pagkatapos na sabihin yun ni Mang Gaston kay Itay, ay nagpaalam na ito at naglakad palayo ng sabungan. Huwag kang mag-alala, Kano. Dahil iginagarantiya ko sa iyong wala kang puproblemahin para sa magiging laban ng iyong malaginto at ng talisaying panabong ni Gaston. Dahil maayos kausap yang si Gaston, ang sabi ni Lolo Pedro kay Itay. Tama si Pedro, Kano. Dahil si Gaston ay isang uri ng sabungerong masama ang ugali. Kung masama ang ugali ng may-ari ng panabong na makakabangga ng kanyang talisayin. Pero mabuti itong tao kung katulad mo, Kano, ang sabungerong kanyang makakaharap saan mang sabungan. Dagdag namang pagkakasabi ni Lolo Berhil kay Itay Kano. At nasisiguro kong magiging maganda at kapanapanabik ang laban ng ating malaginto, kaibigan Kano, laban sa kanyang talisayin. Dugsong namang pagkakasabi ni Mang Tonyo. Sa lahat ng mga nakinig ng kwentong ito na ang malagintong panabong ang totoong hari ng sabungan, nagpapasalamat po kami ng maraming sa inyo. Lalong-lalo na nga po sa lahat ng mga nag-like ng kwentong ito, nag-comment, at hindi nag-escape ng ads. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtulong at suporta sa ating butihing narrator na si Sir Jess.